sa aklat po ng Roma. Roma chapter 8 verses 1 hanggang 9. Medyo malayo-layo po mga kapatid at mahaba-haba yung babasahin natin. Pero gayon pa man, since yan ay salita ng Diyos, okay lang po yan kahit gaano man kahaba yung babasahin po nating mga talata. Since yan po ay salita ng ating Panginoon. Sabi po ng Bible ay ganito. Kaya nga, hindi na hahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritong nagbibigay buhay. Bunga ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Sinugo niya ang kanyang sariling anak sa inyo ng taong makasalanan upang maging handog para sa kasalanan at sa anyong iyo'y hinatulan niya ang kasalanan. Ginawa niya ang lahat ng ito upang ang hinihingi ng kautusan ay maisakatuparan sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Sapagkat ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nahuhumaling sa mga bagay na ukol sa laman. Ngunit, ang namumuhay sa patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay na espiritual. Ang pagkakahumaling sa mga bagay na ukol sa laman ay magbubulit sa kamatayan. Ngunit, ang pagsisikap sa mga bagay na ukol sa Espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. Sapagkat kalaban ng Diyos ang sino mang nahuhumaling sa mga bagay na ukol sa laman. Hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. At ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Verse 9, ngunit, hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Pagpalain ng Diyos ang pagkakabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang mga salita. At sa oras na ito, tayo po ay mananalangin. Makapangyarihan, Diyos na nasa kalangitan. Salamat po sa pagkakabasa ng iyong buhay at makapangyarihang mga salita na sa oras na ito ay aming pong pagbubulay-bulayan at maging kasangkapan nawa ng kalakasan ng buhay ng bawat isa sa aming pong pagpapatuloy na pananampalataya at paglilingkod sa iyo, aming Ama. Bigyan mo po kami ng karunungan at kaunawaan na maintindihan namin, Lord God, ang iyong mga kalooban sa pamamagitan ng pakikinig ng mga mensahe, Lord God, at mga kapahayagan na aming mapapakinggan. Buhat din naman sa iyong makapangyarihan salita. Samahan mo kami at gabayan sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Ikaw ang mamuna at ikaw po ang patuloy na pumagtubay sa amin. We thank you, we bless you, purihin ka. In Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Ang ating pong pag-aaralan ay mayroon pong tema at pamagat na New Life in Christ. Bagong buhay kay Kristo. At doon po sa ating pong binasa, ayon po kay Apostol Pablo, na ang lahat, amen, ang lahat ng mga nakipag-isa kay Kristo, ang lahat po ng sumunod at tumalima sa salita ng ating Panginoong Hesus ay hindi na raw po hahatulan. Mula sa kahatulan, inalis ng Diyos patungo po sa panibagong yugto ng buhay na ipinagkaloob ng Diyos para po kanyang malakaran. Amen? At dahil tayo po ay na kay Kristo na, meron pong pamantayan ang Diyos na ipinagkakaloob sa atin kung paano dapat mamuhay ang isang Kristiyano. Amen? Kaya po, meron pong 4 na bagay na gusto ko pong i-share sa inyo. Ano po ang dapat pong maging klase ng buhay
na dapat lakaran ng isa pong taong tumanggap, pinalaya ng ating pong Panginoong Hesus. Amen? Meron po siyang pamantayang ipinagkakaloob. Hindi lamang po ibig sabihin na tumanggap tayo kay Kristo, tapos na. Hello? Hindi po ganon. Amen? So, meron pong panuntunan ang Diyos na dapat maging standard ng lahat po ng tao, ng lahat po ng Kristiyano sa buong mundo, pamantayan upang sundan at lakaran upang tayo po ay hindi maialis. Amen? Doon po sa mga taong pinagkalooban ng buhay na walang hanggan ng Panginoon. Bagamat tayo po inalis na sa kahatulan, maaari tayong hatulang muli, sabi po ng Bible, kung ang bawat isa ay lalakad sa laman. Hello? Amen? Kaya nga sabi ng Bible, yung lahat po ng mga anak ng Diyos na lumalakad sa laman magpahanggang ngayon ay hindi po kinalulugdan ng Diyos at yung Espiritu ni Kristo ay wala sa taong yun. Okay. Now, ano po ang mga bagay na dapat natin gagawin? Una, yung mga tao po na kay Kristo, yung mga taong nagkaloob ng buhay kay Kristo, ang una pong dapat nilang gawin, okay, they will never return to sin again. Hindi na po sila maaring bumalik pa sa kanila pong dating buhay. Hello? Amen? Pag ikaw ay nagdesisyon na tanggapin si Kristo, nag-decide ka na magpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen? Inialay mo yung iyong buhay sa Kanya. Pagpapakita na ikaw ay handa na natuparin at gawin yung salita at kalooban ng Diyos. Hindi ka na po maaaring bumalik pa sa dati mong kalalagayan sapagkat ayaw po ng Diyos na tayo po ay babalik sa ating pong dating buhay sapagkat doon nga po niya tayo inalis. Sabi po ng Hebrew chapter 10, verses 38 to 39, ito po ang sabi ng Bible. Pakinggan po ninyo. Ito pong pagkakasabi. Ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, ngunit kung siya'y tatalikod, hindi ko siya kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga sumasampalataya sa Diyos at naliligtas. Amen. Hindi po malulugod ang Diyos. Pagwas na yung taong tumanggap kay Kristo, balik na naman sa dati niyang buhay. Alam naman po natin kung ano po yung ating pong dating naging buhay. Ang iba po sa atin, nung wala pa tayo kay Kristo, tayo po ay mga nagsusugal. Amen? Tayo po ay naglalasing, umiinom, naninigarilyo. Ang iba po sa atin, drug addict. Hello? Maaaring yung iba po sa atin, hindi naman po ganun kasama, pero nasa ilalim pa rin ng kapangyarihan ng kasalanan. Maaaring ang iba sa atin nagsisinungaling. Ang iba sa atin, naninira ng kapwa, chismoso, chismosa. Yung dati pong buhay natin noon, mga kapatid, hindi na po dapat natin maging buhay ngayon. Tayo po na nakay Kristo na. Amen? Dahil po, pag nagpatuloy po tayo ron, ang tao pong magpapatuloy sa kasalanan, sabi po ng Romans chapter 6 verse 23, Amen? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pag nagpatuloy tayo sa ating pong mga maling gawa, dahil marami pong mga Kristiyano ngayon, kahit Kristiyano, gumagawa pa rin ng mali. Hello? At ang iba, nagbabackslide. Iniiwan yung pagkakatawag ng Diyos. Iniiwan, mga kapatid, maging yung mga bagay na ipinagkatiwala ng Diyos sa Kanya. Why? Gaya po ng nangyari sa mga taga-Egypt. Yung mga Israel na naging bihag ng Egypt. Nung panahon na sila po ay palalayain po ni Moses at sila po ay nasubok sapagkat dumaan po sila sa disyerto para subukin ng Panginoon.
Dumating yung point na sila po yung gutom na gutom, sila po yung uhaw na uhaw, nagsimula silang magreklamo kay Moses. At ang sabi ng mga tao kay Moses, inalis mo ba kami sa Ehipto para gutumin? Inalis mo ba kami sa Ehipto para mamatay sa uhaw? Amen? Mas okay pa yung dati naming buhay noon eh. So makikita po natin na yung mga Israelite noong unang panahon gustong bumalik sa Egypt. Yung Egypt, yun po ay sumisimbolo sa pangit na ugali, pangit na buhay, pangit na estado at kalagayan ng kanyang pagkatao. Yun po yung gustong balikan ng mga Israelite, yung Egypt. Amen? Hindi po nila naintindihan na inalis nga sila ng Lord sa Egypt para bigyan ng bagong buhay. Pero yung mga Israelite ayaw pong magbago ng buhay kung bakit gusto nilang bumalik ng Egypt. Lalo na nung panahon na sila po'y tatawid ng Red Sea. Amen? Nagreklamo na naman sila. Wala na bang libingan sa Ehipto kung bakit dito mo kami dinako sa Egypt para lulurin. Makikita po natin na wala sa isip ng mga Israelite noong unang panahon. Wala sa isip nila yung lupang pangako. At yung lupang pangako ay sumisimbolo sa panibagong buhay. Sumisimbolo, amen, sa buhay na nakay Kristo. Ayaw po nila ng buhay na kagaya ng Lord. Gusto nilang balikan yung kanilang mga dating gawin. Pag tayo po ay nakay Kristo na ayaw ng Diyos, nababalik tayo sa ating pong dating buhay. Kung ikaw ay dating bakla, dati kang tomboy, hindi mo na dapat balikan yun. Nanonood ka ng mga pornographic movies. Amen. Maaring nung kabataan ninyo, naninilip ka, namboboso ka, kung ano-ano yung mga ginagawa mong kalokohan nung wala ka pa kay Kristo. Pag ikaw ay na kay Kristo, stop na yun. Hello? Dati nang daraya ka. Naalala ko po, nung ako po'y wala pa sa Lord, nangungupit ako eh. Pag ako po inuutusan ng aking pong nanay na bumili sa tindahan, lalong-lalo na po, pag ang bibilhin po eh, gatas ng aking mga kapatid, kung maliliit pa, binubura ko po yung kasi pentel pen lang naman na madaling mabura. Yung nakalagay doon sa lata ng gatas, binubura ko yun. Meron po akong dalang sariling pentel pen. At binabago ko yung presyo. Pero nung ako po ay nakay Kristo na, at naranasan ko po ang kapangyarihan ng Panginoon Hesus sa buhay ko, yung ganun pong ugali, inalis ko na. Dumating pa nga sa point na nung kami po ay bumili ni Sister Linya ng baboy. Nung kami po nasa kabinilaan pa. Amen. Sa aking pagmamadali, hindi ko na po nabilang yung sukli nung nagtitinda ng baboy. Ayan, saksi si Sister Linya. 2 days. Amen. I'm sorry. Ang tawag dito, nung umuwi ako, doon ko nalaman na sobra yung sukli na ibinigay. After 2 days, amen, ibinalik ko kasi medyo malayo eh. Kami po ay sa lugar po ng Makati, sa may Kapitan Israel. Kami po ay namamaliki sa Taguig, sabagat doon po yung medyo mura-mura. Dumadayo pa kami ng Taguig para po mamaliki ng mga panahon na yon. Amen. So, since ako po ay malayo, binalikan ko pa rin yung sukli after 2 days. At sinabi ko po doon po sa nagtitinda ng baboy, sumobra po yung sukli ibinigay ninyo at ibinabalik ko po ngayon sapagkat malayo yung lugar ko, ngayon lang ulit ako nakabalik. Yung iba, hindi po gagawin yung gano'n. Amen. Bakit? Para sa kanila, abala. Para sa kanila, isang malaking kalugihan. Ako po, ang aking pong moto sa sarili, di baling ako yung madaya, di baling ako yung malugi, wag lang ako mandadaya ng kapwa. Amen. Kasi ayaw po ng Diyos na yung dati nating buhay, balikan natin. Kung yung buhay mo noon, masama, nung wala ka pa kay Kristo, ngayong na kay Kristo ka na, dapat nagsisimula na tayong magbago. At yung pagbabagong yun, hindi naman po mahirap gawin. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Bible, babasahin po natin,
2 Corinthians chapter 5 verse 17, ito pong sabi ng Biblia. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Ngayon, pag once na ikaw pala ay nakipag-isa kay Jesus, the moment na nagdesisyon kang makipag-isa, tutulungan ka niya na magbagong buhay. Sabi diyan, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Hindi sinabing babaguhin pa lang. The moment na ikaw ay nag-decide sa sarili mong makipag-isa kay Jesus, the moment na nag-decide ka, amen, na ipagkaloob ang buhay mo sa Kanya, meron na pong nangyari pagbabago. Hindi mo man nakikita sa sarili mo, pero pag ikaw ay nag-decide na makipag-isa sa Kanya, may nagbago na doon. At dahil po sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos, tutulungan tayo na magbago. Ito po sabi ng 2 Corinthians chapter 3, 17 to 18. Pakibasa. Ito po ang sabi. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu, at ang Espiritu ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kalayaan. At ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning na sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatiang iyan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo ay maging kalarawan niya. Ayan. Sabi po ng Biblia, yung Espiritu ng Diyos na tinanggap ng isang tao, yun po yung kapangyarihan ng Ama na magtutulot ng pagbabago sa isang tao mula sa isang antas ng kaluwalhatian patungo sa panibagong antas ng kaluwalhatian hanggang makita na si Kristo sa buhay natin. Hello? Kaya makikita natin, mapapansin natin, amen, pag tayo po ay nagpapatuloy sa paglilingkod kay Kristo, nagpatuloy po tayo sa pakikinig ng salita ng Panginoon, sa pagdalo ng gawain, may unti-unti pong nababago sa buhay natin. Amen? Dati, madali kang makalit. Amen? Makarinig ka lang na may naghamon sa'yo. Magagalit ka rin kaagad. Kagaya po ngayon, alam niyo po ba, wala po akong makitang balita ngayon sa Facebook at sa social media. Puro po suntukan, puro away kalsada. At napapadalas na po yan. Bakit? Unti-unti na po kasi na-activate yung vaccine sa buhay ng tao sapagkat yung vaccine ang siyang mark of the beast. Hello? Amen? Ngayon, makikita po natin sa Facebook mga balita, puro suntukan, puro awayan. Bakit po ganon? Sapagkat yung mga tao pong yun ay walang pagkakakilala kay Kristo. Pero ikaw, na nakakilala na sa Lord, hindi na po dapat tayo nakikipag-isa sa ganong uri po ng gawain sapagkat may binago na ang Lord sa atin. Dati tayo po maiinitin ng ulo. Hello? Amen. Dati tayo po nagsisinungaling. Nandadaya tayo doon. Pero nung tayo po'y nakakilala kay Kristo, naunawaan natin sa salita niya na ang mga yon ay masama at ang mga nagpapatuloy sa ganung buhay ay mapapahamak, tinibigyan na po natin. At tayo po'y tinutulungan ng Espiritu ng Diyos para lubusang mabago ang buhay ng tao. Pero pag ang isang tao, wala pong nagaganap na pagbabago, sabi ng Bible, wala ang Espiritu ng Diyos sa kanya. Dahil imposible na hindi mabago ang isang tao nararanasan ng Diyos. Alam niyo po ba kapatid, pag hindi mo nararanasan ng Diyos, yung lahat po ng ating pong mga gawain ay ritual na lamang. Mechanical. For the sake, halimbawa, tayo ay nananalangin. For the sake na tayo ay sumasamba. Pero pag walang naging pagbabago, yung lahat po ng yan ritual. Amen. Sa pagdalo mo sa gawain, amen, at hindi ka na pa rin nababago, meron pong problema ron. Hello? Kasi hindi pwedeng hindi mababago ang taong nararanasan si Kristo. Imposible hindi mabago. Bakit ko po nasabi yan? Si Pablo nga mismo
Si Apostol Pablo na mamamatay tao na patungo po ng Damasco para dakpin at patayin ang lahat ng Kristiyano doon, sa isang mata nabago nung maranasan niya si Jesus. Nagpakita si Kristo sa daan ng Damasco to the point na ang mata ni Pablo nabulag at kung siya po'y makakita, bago na siya nilalang. Hello? At the more na nararanasan niya si Jesus, the more na nararamdaman niya ang Espiritu ng Diyos, the more na meron siyang pagbabago. Pero pag hindi mo nararamdaman ang Espiritu ng Diyos, kahit tayo po ay naiyak, kahit tayo po ay naglulupasay, hindi yan tanda na naranasan mo ang Espiritu ng Diyos. Ang tanda na naranasan mo ang Espiritu ng Diyos, may pagbabago. Pag wala pong pagbabago, hindi po tayo nakakaranas ng Diyos sa buhay natin. At yun po yung ayaw ng Panginoon kasi lahat ng bagay magiging ritual. Alam niyo po yung ritual? Yung parang daily routine na lang. Hello? Wala na yung pinakapuso mo doon. Napipilitan ka na lang gawin kasi kinakailangan. Marami po sa atin, di ba? Iba ayaw na nating magtrabaho kasi nga masyado ng toxic yung pinagtatrabahuan natin. Pero napipilitan tayong magtrabaho. Bakit? Kailangan natin kumain eh. Kailangan natin magbayad. Ganun po ang mararanasan at mararamdaman ng isang tao na nagsasabing Kristiyano na hindi nararanasan ang Diyos. Dahil pag naranasan mo ang Diyos, ang sabi po ng Bible, mga kapatid, ano pong sabi ng Bible? Amen? Pag naranasan mo ang Espiritu ng Diyos mula sa isang antas ng kaluwalhatian, patungo sa panibagong antas ng kaluwalhatian. Dapat mayroon pong nagaganap na pagbabago. Pangalawa, yung una, they will never return to sin again. Pangalawa, they will never continue to commit sin. Yung isa, hindi sila babalik. But this time around, hindi sila magpapatuloy. Anong ibig sabihin? Pag ikaw po ay isang Kristiyano na nakagawa ng mali, at yung kamalian yung ginawa mo uli, sinasadya mo na yun. Hello? Lahat po ng tao nagkakamali at nagkakasala. Pero pag paulit-ulit yung pagkakamali, sinasadya mo na yun at ayon po sa Biblia, pag ang isang taong nagkakasala ng paulit-ulit, wala nang hain na maihahandog sa kanya. Sabi po ng 1 John chapter 3, verses 8 to 10, ito po ang sabi ng Biblia, basahin natin. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng dyablo, sapagkat sa simula pa ay gumagawa na ng kasalanan ang dyablo. Kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat nananatili sa kanya ang buhay na galing sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng dyablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Ayan. Dito po pinakikita na meron po palang anak ng Diyos, totoong anak ng Diyos, at may mga anak ng dyablo. Now, hindi ibig sabihin na born again ka, automatic anak ng Diyos. Yun ang mali. Okay? Ulitin ko. Hindi ibig sabihin born again ka, anak ng Diyos. Yung mga anak ng Diyos, sabi ng Bible, hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Hindi nagpapatuloy sa mali. Yung pagiging born again mo ay magiging name tag na lang kung walang pagbabagong nagaganap sa buhay mo at nagpapatuloy ka sa mali. Hello, hindi po sinabi dyan na ang mga unbeliever na nagpapatuloy. Hindi sinabi. Hello? Pero pag ikaw ay anak ng Diyos at nagpapatuloy ka sa kasalanan, kinukonsider ka ng Biblia anak ng dyablo. Sa Galatia chapter 2, meron po tayong mapapansin na may isa pong makapangyarihang apostol na ang pangalan ay si Pedro. Si Pedro po, mga kapatid,
Sa pagkakataon na yon, ay hindi po naging tunay na anak ng Diyos. Alam niyo po ba ginagawa ni Pedro? Ganito. Pag nandiyan po yung mga kapwa niya, apostol at mga Kristiyano, amen, banal siya. Hello. Di ba kadalasan ganyan tayo? Huwag kang maingay, ha? Nandiyan si pastor. Di ba? Maayos tayo sa ating pananamit, maayos tayo sa ating mga bahay, pero pag alis, di ba? Balik tayo sa ating buhay. Ganyan po si Pedro. Pag wala na po yung mga ibang mga apostol, ibang mga Kristiyano, nakikisalamuha siya sa mga hintil. Kaya siya po yung pinagalitan ni Pablo. At ang sabi ni Pablo, ikaw na Hudyo, namumuhay bilang hintil, paano mo maaakit ang mga hintil na maging Hudyo? Para praising, parang ganito pong ibig sabihin ni Pablo. Ikaw na born again, buhay mo unbeliever. Paano mo kayo hihikayatin yung mga unbeliever na magbago at mag-born again kung yung buhay mo mas masahol pa sa unbeliever? Hello? Amen? Kaya siya po yung pinagalitan ni Pablo kasi wala po siya sa kalooban ng Diyos. Siya po ay nasa kalooban ng Diablo. May mga pagkakataon na ang mga anak ng Diyos ay nasa kalooban ng Diablo pag siya po ay nagpapatuloy sa mali. Nagpapatuloy sa kasalanan. It doesn't matter kung marami kang kakampi kasi kadalasan ang ginagawa ng marami para ma-justify ang mali. Kampihan. Amen? Magpapakampi. Kung kani-kanino. Alam niyo po, kahit magsama-sama pa po kayo, kailanman hindi papanagyan ng Diyos ang mali. Tandaan niyan. Kahit ilan kayong magsama-sama, kahit po sino pa, yung mga kasama mo, presidente ng Pilipinas, presidente ng Amerika, yung mga mayayamang tao, magkampihan man kayo, never nasasama ang Diyos sa mga gawang mali. Tandaan niya. Pero kahit mag-isa ka lang, amen, kahit pag-isa ka, wala kang kakampi, as long na ikaw ay nasa tama at gumagawa ng kalooban ng Diyos, kakampi mo ang Diyos. Sabi ng Bible, if God is for us, who can be against us? Amen. Kahit wala kang kakampi, as long na kasama mo ang Diyos, kakampi mo ang Diyos, panalo ka. Dahil ikaw ay nasa tama at yung mga taong nasa tama, yung mga taong nasa kalooban ng Diyos, yun yung sinasamahan mo. Hello? Amen. So pag yung isang Kristiyano, isang pastor, nagpapatuloy sa mali, hindi yan anak ng Diyos. At hindi yan pastor. Dahil walang pastor na nagpapatuloy sa kasalanan. Walang pastor na nagpapatuloy sa kamalian. Yung pagiging pastor niya, pangalan na lang, name tag na lang. Hindi po totoo. Bakit? Kasi nasabi ng Bible ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon, anak ng Diablo. Kahit pastor ka, pag nagpatuloy ka sa kasalanan, sabi ng Bible, anak ka ng Diablo. Sa John chapter 8 verse 44, may sinasabi rin po ang Biblia na ganito. Pakibasa. Ang Diablo ang inyong ama at ang kagustuhan niya ang ibig ninyong gawin. Noon pa man ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Likas sa kanya ang magsinungaling, sapagkat siya'y talagang sinungaling, at siya ang ama ng kasinungalingan. Sabi ng Bible, ang Diablo ang inyong ama. Sa simula pa, mamamatay tao na si Satan. Alam niyo po ba, ang nagsulsol na patayin si Abel, sino? Si Satan. Si Satan ang naglagay ng galit at puot kay Cain para patayin si Abel. Amen? Actually, mababasa niyo po yan sa aklat po ng Jashir. Sa Book of Jashir, pinaliwanag doon, mga kapatid, na ang nag-incite para po magkaroon ng matinding galit si Cain, walang iba kundi si Satan. Bagamat hindi po yung nakalagay sa Biblia, yun po ay tinatawag po nating extra biblical text. Pero makikita natin na yung Diablo talaga, yung
nagsulsol, nagbuyo kay Cain. Sinabihan pa naman niya si Cain, tingnan mo yung ginagawa ng kapatid mo. Ang lakas mambola, sumisip-sip sa tatay niyong si Adan. So, sa kakasulsol ni Satan, napuno ng galit si Cain. To the point na yung kanyang sariling kapatid ay pinatay. Kaya sabi ng Bible, sa simula pa, mamamatay tao na si Satan. Bakit? Siya yung nagsulsol kay Cain para patayin si Abel. Kaya po yung mga tao na mahilig din pong manulsol, hindi po yan anak ng Diyos. Amen? Alam niyo po, may mga ganun pong klase ng tao. Nagkaroon po kami ng katulong. Nung maliliit pa po kami, meron po kami katulong. Yung katulong namin lumayas nang wala pong paapaalam. Bakit lumayas? Sapagkat sinulsulan ng mga kapitbahay mo namin naiinggit. Amen? Sinulsulan na kawawa ka naman, maliit yung sahod mo, maliit yung sweldo mo, wala kang benefits, layas ka na dyan, punta ka sa iba, hanap ka sa iba. Umalis mo na walang paalam. Bakit? Nasulsulan. Gaya po ng ginawa ni Satan na panununsol at pagbubuyo kay Cain kung bakit niya napatay si Abel. Si Satan daw po sinungaling. Ama ng kasinungalingan. Bakit? Kasi sa simula pa, pinagsinungalingan niya si Eva concerning doon sa pinagbabawal na bunga ng punong kahoy. Hello? Amen? Kaya, yung lahat po ng mga tao na may kagaya ng ugali ni Satan, sabi ng Bible, ang dyablo, ang inyong ama, sapagkat ang ginagawa niya ay ginagawa niyo rin. Hello. Si Kristo po, makikita natin na ang lahat po ng ginawa ni Kristo ay pawang kabutihan. Pawang makapagbibigay ng luwalhati sa Diyos. Pero yung dyablo, kabaliktaran. Kaya pag nakakakita kayo ng mga tao na taliwas ang ginagawa sa kalooban ng Diyos, kahit sabihin nila sila ibang anak ng Diyos, ang tatay niya, dyablo. Hello. Kaya wag po tayong padadaya. Amen. Hindi ibig sabihin Kristiyano, hindi ibig sabihin born again, anak na kagad ng Diyos. No? Tingnan natin kung ano yung uri ng buhay meron sila. Then, saka natin sabihin kung kanino talaga sila mga anak. Sapagkat ang mga totoong mga anak ng Diyos, they will never continue to commit sins. Pag nakita nilang mali sila, papakumbaba yan. They will humble themselves. Para pong nangyari kay Haring David, nung sinabi ni Nathan na siya pala ay nagkasala laban sa Diyos, wala na pong reklamo, wala na pong anumang diskusyon. Bigla pong umamin si David at nagsabi, nagkasala ako laban sa Diyos. Amen. Dapat ganun po yung ating pong maging ugali. Amen. Hindi yung tama ka, mali ka, magpakumbaba, sapagkat pagpapakumbaba ang siyang attribute at karakteristik ng Diyos. Pilipos chapter 2, verse 5 hanggang 8, ang sabi ng Bible ay ito. Ito pong pagkakasabi, naway magkaroon kayo ng kaisipan na katulad ng kay Kristo Jesus. Kahit siya'y likas na tunay na Diyos at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Sabi ng Bible, magpakumbaba tayong kagaya ni Kristo. Nung sinabi ng amang sumasalangit, anak, ikaw yung magkakatawang tao, hindi siya nakatuwin, hindi siya nagsabi, bakit naman ako? Bakit hindi na lang si Angel Gabriel o si Angel Michael? Bakit kailangan ako pa? Ang ganda-ganda ng posisyon ko dito. Hindi na po nakatuwiran si Kristo. Nung sinabi ng Ama, magkatawang tao ka, sapagkat ikaw ang magiging sacrificial lamb para sa kasalanan ng tao, hindi na po siya nagdahilan, hindi siya nagkatwiran, hindi siya nagribat, nagpakumbaba siya at inako yung pagiging tao at sumunod hanggang kamatayan.
Hello. Yun po yung totoong karakteristik ng isang tunay na anak ng Diyos. Mapagpakumbaba. Pangatlo, pag tayo po ay naka Kristo na, okay, we will make ourselves useful for God's glory. Pag naka Kristo ka na, hindi ka na nabubuhay para sa iyong sarili. Nabubuhay ka na para kay Jesus. Ito po ang sabi ng Galatia chapter 2 verse 20. Basahin natin. Ito pong pagkakasabi. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Ayan. Hindi na para tayo dapat ang mamuhay sa ating sarili. Si Kristo na dapat. Sis, meron tayong buhay na bagong buhay kay Kristo. Amen. Dapat si Kristo yung namumuhay sa ating pong mga buhay para magbigay ng karangalan sa Diyos. 1 Corinthians chapter 6 verse 20. Ito po ang sabi po ng Biblia. Pakibasa po ng malakas. Sapagkat binili niya kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Amen. Yung ating katawan, since tayo po'y bagong buhay na kay Kristo, magamit para sa kaluwalhatian ng Diyos, hindi sa kalokohan, hindi sa anumang bagay. Kaya nga sabi ng Bible sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31 hanggang 33, whether we eat, whether we drink, whatever we do it for the glory of God. Kaya lahat ng bagay na gagawin dapat tinatanong natin ito kayang gagawin ko, makapagbibigay luwalhati kaya ako sa Diyos. Amen. Halimbawa, nandito ka sa sabungan, tanungin mo sarili mo, kung nandito kaya si Kristo katabi ko, ako kaya ay i-encourage niya magsabong at magsasabi, Logis. Amen. Sa pula, sa puti. Ano ba yung Brad? Alam ni Brother Julie Nung dati wala pa siya sa Lord, alam niya yan. Di ba? Amen. Kung sakasakali si Kristo ay nasa tabi natin sa panahon na tayo po'y gagawa ng kalukuhan at kasamaan, sa tingin niyo ba i-encourage niya tayo? Hello? Sige, mag-inom ka pa. Sige, mag-drugs ka pa. Sa katotohanan, lahat po ng gawa ng tao na galing sa dyablo ay kapahamakan para sa tao. Sino pong gumawa ng sigarilyo? Tao. Of course, impluwensya ng dyablo yun. Para saan? Para sa kasiraan ng katawan. Amen? Sino po ang gumawa ng mga alak? Tao. Amen? Pastor, paano yun? Si Kristo gumawa ng alak mula doon sa tubig. Hindi po alak yun. Yung original na ginamit doon ay oinos at hindi sakar. Oinos na ibig sabihin, hindi siya fermented. Fresh juice. Amen? Kasi never nagagawa ang Diyos ng isang bagay na ikasisira ng buhay ng tao. Kaya nga sabi ng Lord, huwag kang mangangalo niya. Bakit? Kasi ayaw ng Lord masira ang pamilya mo. Sino gusto marunong mangalo niya? Di ba tao? Di ba? Impluensya ng dyablo. Tignan mo, sexy yan. Ang ganda niya, no? Sayang naman. Laman tiyan din niya. Di ba? Minsan gano'n. Pero never na mag-uutos ang Diyos sa ikasisira ng tao. Huwag magnanakaw. Utos yun ng Diyos Bakit? Kasi nga, ayaw ng Diyos na kukuha tayo ng isang bagay na hindi naman natin pinaghirapan at hindi galing sa atin. So makikita natin, lahat ng utos ng Diyos, lahat ng pamantay ng Diyos, hindi para sa ikasasama ng tao, kundi para sa ating ikabubuti. Bakit? Kasi gusto niya na yung kabuhay natin magamit sa Kanyang kaluwalhatian. Naiintindihan po ba ninyo? Amen? So pag tayo ay nakay Kristo na, dapat pinagagamit mo yung buhay mo sa Diyos. Hello? Walang mang-aawit kahit hindi maganda ang boses mo.
Mag-volunteer ka, pastor, ako kakanta. Amen. Hello? Kasi hindi naman po pagandahan ng boses ang pag-awit sa Panginoon. Pagandahan niya ng puso. Amen? Kaya na dapat nagpapagamit tayo sa Diyos eh. Hindi tayo dapat nagre-reklamo. Ano ba naman, ako na naman yung magigitara. Isa ko lang magigitara. Hindi dapat. Pagamit ka. Pasalamat nga tayo, nagagamit tayo ng Diyos eh. Sinong gusto mong gumamit sa'yo? Diablo. Gusto niyo po maggamitin kayo ng Diablo? Oh. Eh di magpapagamit na lang ako sa Diyos. Alam mo, ako sa drums. Marunong ako mag-drums, gagamitin ko ito para sa Diyos. Hindi yung marunong ako mag-drums, sa demonyo ako magpapagamit. Di ba, may mga tao ganun eh. Amen? Hindi nagpapagamit sa Diyos, kaya nagagamit ng Diablo. Dalawa lang yan. Pag hindi ka nagpapagamit sa Diyos, papagamit ka sa Diablo. At pag nagpapagamit ka sa Diablo, hindi ka magagamit ng Diyos. Tama? Ngayon, mamili ka sa dalawa. Sinong gusto mong gumamit sa'yo? Yung Diyos para sa kanyang kalawalhatian o yung Diablo para sa iyong kapahamakan? Siyempre, sa isang matalino kaisipan, abay, magpapagamit na lang ako sa Diyos. Kagaya po ako, wala naman kong bahay po itong pagpapastor. Pinagagamit ko ang buhay ko para po lingapin ang mga kaluluwa na gaya ninyo. Why? Para yun sa karangalan ng Diyos. So pag na kay Kristo ka na, pagamit ka sa Diyos. Lahat po ng bagay na ginagawa natin para sa Diyos ay approve at hindi masasayang. Amen. Yung 15 minuto mong prayer, mukhang maiksi. Pero pag yan ay nagagamit sa Diyos, iniipon ng Diyos yun. Yung luha nga natin, iniipon eh. Hello? Yung mga pagwalis-walis sa church, amen? Yung mga pag-ayos sa upuan, lahat yan may credit. Lahat yan, meron pong gantimpala pagdating natin sa kalawalhatian. Amen? Dahil ang paglilingkod sa Diyos, it is not about position. It is all about service for the glory of God. Hindi yan sa posisyon. Kasi may mga pastor, ginagamit yung posisyon para manamantala. Yan po ay para sa kalawalhatian ng Diyos. Amen. Meron po kami dating kapatiran nung kami po ay nasa Bread of Life pa. Every week, nagpapatotoo siya. Na siya po, pag nakakita po ng basura, plastic po ng lollipop, plastic ng candy, pinupulo niya, inilalagay niya sa bulsa bago itapon sa tamang lagayan. Amen. Mukhang maliit na bagay. Kasi plastic ng candy, pinupulot lang. Madali lang naman yun. Pero yun po ay magdudulot ng napakalaking bagay at karangalan sa Diyos. Sapagkat lahat po ng mga malalaking at dakilang bagay nagsisimula sa maliit. Hello? Amen? May malay natin, ito pong maliit na church na ating pong dinadaluhan eh. Malaki pala ang impact nito. Hello? Amen? As long na ang lahat ng bagay ay gagawin natin for God's glory, may reward yan. Number 4, dito po mong tatapos. Sumunod. Okay? Pag ikaw po ay meron ng bagong buhay kay Kristo, dapat buhay natin banal. Live a holy life for Christ. Sabi po ng Bible sa aklat ng 1 Thessalonians, unang Thessalonica chapter 5 verse 22. Ganito. Ito po ang sabi, lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Ayan. Iniuutos ng Diyos sa lahat ng mga anak ng Diyos, sa lahat ng Kristiyano, na lumayo sa kasamaan. Yung kantang tukso, layuan mo ko, hindi lalayo yan. Ikaw ang dapat lumayo, ikaw ang inuutusan eh. Eh kung ang tukso ang pinalalayo ng Diyos, dapat sana, yun ang inutusan ng Diyos. Tukso, layuan mo yung mga tao. Hindi, sabi diyan, layuan ang lahat ng uri ng kasamaan. Pag sa tingin mo masama, aba, lumayo ka. Yung konting chismisan, pag nakita mo masama, aba, lumayo ka. Amen?
Yung konting bulong-bulungan, pag nakita mo masama, lumayo. Kasi tayo po'y tinawag ng Diyos na mamuhay ng may kapanalan. Hello? Kaya nga pati kayong pananamit dapat maayos eh. Dati nung wala tayo kay Kristo, di ba? Ako po, hip-hop ako noon eh. May mga may mga bling-bling ako, yung parang mga bakal-bakal dito. Sa liit. Malalaki po yung higaw ko sa aking mga daliri. Kasi hip-hop nga eh. Hello? Pero nung ako po'y nakakilala sa Lord, hindi na po hip-hop yung suot ko, kundi yung kasuotan na magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Di ba? Sa unang tingin pa na, malalaman na nila na, pastor to. Hello? Amen? Dapat ganoon eh. Alam nga naman, di ba may kasabihan, first impressions last? Pero mo Kristiyano ka tapos nakaluwa yung dibdib mo. Anong iisipin ng tao? Kahit Kristiyano ka, iisipin nila, isa kang prostitute. Kahit Kristiyano ka, bakit? Eh kasi gano'n kasi yung uri ng kasuotan mo eh. Hello? Yung pananalita mo, puro mura. Kahit Kristiyano ka, iisipin nila na unbeliever ka. Bakit? Kasi gano'n yung buhay mo eh. Kaya nga pag ikaw ay na kay Kristo na, wala ka na po ganung uri po ng pamumuhay. Kaya sabi ng Bible, lumayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Huwag kang lalapit, lalayo ka. Yung iba, purihin po ang Panginoon. Di ba may kasabihan po tayo, di ba? Ginagawa pong biro ng marami. Di ba yung kasabihan, labanan mo ang tukso. Di ba? Sabi ng iba, nilalabanan ko naman. Ang problema nga lang, parati akong talo. Eh bakit ka hindi matatalo? Ang lapit-lapit mo eh. Di ba? Kasi mayroon pang isa kasabihan eh. Yun nga, if you can't beat them, join them. Kaya yung iba, hindi niya natalo, may nakipag-isa siya. Eh ang problema no, pag patuloy ka sa ganun, mapapahama ka. Alam niyo po, yung mga taong malapit sa tukso, ang kadalasang nasusuntok ng tukso. Kung halimbawa, yung kamay ng tukso ay ganito kahaba, ganito kalayo. Amen? At malapit ka. Pag gumanon yan, una kang tatamaan. Pero pag malayo ka, kahit anong abot niya sa'yo, ang layo mo, hindi ka tatamaan eh. Kaya sabi ng Bible, lumayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Bakit? Kahit anong abot ng tukso sa'yo, pag napakalayo mo, hindi ka niya maaabot. Hello? Alam mo, kahinaan mo inuman. Alam mo, na sa kalsadang dadaanan mo, may mga nag-iinuman. Eh di wag ka doon dumaan. Lumipat ka ng ibang kalsada. O kung hindi man, sumakay ka ng jeep o ng tricycle na hindi ka nila makikita para hindi ka nila mayaya. Eh yung iba hindi. Alam nila na merong inuman doon. Alam nila na merong piyesta doon. Doon pa talaga ang punta. Kaya, kahit ayaw mo, siyempre, dahil kilala ka, kaibigan ka, yayayain ka, oy! Ito ka muna! Pakikisama. Hello? Kung bakit marami ang nahuhulog sa tukso. Alam mo na mahina ka sa mga babae, tapos lapit ka pa ng lapit sa babae. Eh talagang mahuhulog ka. May mga tao kasi madaling ma-fall in love. Amen? Pag wala na po yung asawa nila at makakita ng maganda, yung magandang nakita nila, in love na sila doon. So anong dapat gawin? Sama mo asawa mo. Amen? Kaya pagkasama mo yung asawa, tubig ka sa ibang babae, may sasampal sa'yo. Huy! Tama? Eh kasi kasama mo eh. Hindi ka lang malalayo sa tukso. Amen? May sasampal sa'yo sa katotohanan. Hello? Amen? Lahat po ng bagay gagawin natin para tayo po ay mamuhay sa kabanalan. Sapagkat kung walang kabanalan, hindi po natin makikita ang Diyos. Hebrews chapter 12, verse 14. Pakibasa. Sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Ayan.
Pag hindi ka pala namuhay ng may kabanalan, kahit anong dalo mo, kahit ilang taong kang Kristiyano, hindi ka mararapyo, hindi ka maliligtas, sapagkat hindi mo makikita si Kristo. Naintindihan niyo ba? Mahalaga ang kabanalan sa kaligtasan. Dahil kung hindi mahalaga ang kabanalan sa kaligtasan, hindi mag-uutos ang Diyos na magpakabanal. 1 Peter chapter 1 verse 15, Be holy! Pakibasa, for I am holy. 1:15. Anong sabi ng Bible? Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Hindi daw sa ilan. Saan? Sa lahat. Sa isip, dapat banal. Mga mata, banal. Pananalita, banal. Mula ulo hanggang talampakan, espiritu, kayo, katawan, ugat, dugo, butot, laman, dapat banal. Dahil kung walang kabanalan, hindi mo makikita ang Diyos. Dahil ang Diyos banal. Hindi ka makakalapit. Amen? Sa katotohanan, ito pong sabi ng 1 Corinthians 15:50. Pakibasa. 1 Corinthians 15:50. Pakinggan nyo. Ito po ang sabi. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid, ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaaring makabahagi sa kaharian ng Diyos at ang katawang panlupa ay di maaaring magmana ng buhay na walang hanggan. Ayun. Flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Anong ibig sabihin? Yung lahat ng gumagawa ng mga bagay ng laman. Di ba yung nabiyasa kanina sa Roma? Yung lahat na nagtatanim sa mga bagay ng laman ay mag-aari ng kamatayan. Pero yung nagtatanim sa espiritu, nagtatanim sa kabanalan, ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Therefore, yung kabanalan ay susi para tayo po ay maligtas. Hindi lang yung pananampalataya, hindi lang yung ating gawa, kundi yung ating buhay na may kabanalan ang magiging daan para ang taong maligtas. Hello? Sapagkat kung hindi ka magpapakabanal, kahit anong atin mo, kahit gaano ka pa katagal na Kristiyano, kahit pastor ka, kahit sino ka pa, hindi mo makikita si Lord. Yan ang sabi ng Bible. Kaya, nararapat lamang na ang isang Kristiyano na namumuhay sa kabanalan. At ang pamumuhay sa kabanalan, hindi po yung tahimik, kundi yung paglayo sa kasalanan. May mga taong tahimik pero nasa loob ang kulong. Amen? Hindi po yung kabanalan. Ang kabanalan ay pag-iwas sa kasamaan at kasalanan at hindi pagpapatuloy sa mga bagay na alam niya makasusugat sa puso ng Diyos. Hello? Dito po ako magtatapos. Mga kapatid, since tayo po ay meron na pong bagong buhay kay Kristo, dapat ang ginagawa po natin ay mga bago. Amen? Na kung saan, sabi po ng Bible, dito po tatapos sa verse ito, Colossians chapter 3, 1 and 2. Ang lahat po dapat ng ating gagawin ay ang mga makalangit at mga bagay na kung saan ito po ay nakatuon sa buhay na walang hanggan. Pakibasa. Binuhay kayong muli na kasama ni Kristo. Kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Ayun. Since tayo po'y bagong buhay sa Lord, ang isip natin hindi po mga bagay na panlaman, panlupa. Hindi po masama na magnegosyo, hindi masama na kahit papano magkaroon tayo ng magandang kinabukasan, kumita, mag-ipon, hindi naman masama eh. Pero dapat nating higit sa lahat na pagtuunan ng pansin ay yung mga bagay na makalangit. Bakit? Taga doon tayo eh. Ito pong mga bagay sa lupa, iiwan natin to. Wala kang madadala. Yung sasakyan, iiwan mo. Actually, pag namatay ka, hindi mo madadala yan. Gaano mang karami yung pera mo, pag namatay ka, hindi mo madadala yan. Kaya dapat, ngayon pa lang, ini-enjoy mo na. Hello? At ginagamit para sa kaluwalhatian ng Diyos sapagkat doon yung totoo nating tahanan sa langit. Doon yung destiny natin eh.
Hello. Kaya dapat doon nakatuon yung ating isipan. Hello. For example, no? Kagaya po nito, namumupahan lang kami rito. So, hindi namin pagtutuunan ng pansin na pagandahin ito. Bakit? Eh, hindi lang namin ito eh. Sooner or later, iiwan namin eh. So, saan kami mag-i-invest? Doon sa aming sariling bahay, sa aming sariling tirahan. Amen, pagagandahin mo yun, babakuran mo yun. Maglalagay ka na kung ano-anong mga kubyertos doon. Bakit? Yun yung iyo eh. Yun po ang ibig sabihin. Since hindi po tayo taga rito sa lupa, mga strangers lang tayo, ang ating pagkukunan ng pansin, since meron tayong buhay na bago kay Kristo, ay yung mga bagay na panlan. Sapagkat doon po, sabi ng Bible, walang magnanakaw, walang mga tanga, walang mga insekto sisira ng kayamanang pinag-ipunan natin sa kalangitan. Tayo po ito ngayong lahat. Makapangyarihang Diyos na nasa langit, salamat po sa mga mensahe na aming pong napakinggan na kami pong pala ngayon ay meron na pong bagong buhay kay Kristo. At dahil meron po kami bagong buhay kay Kristo, tulungan mo kami na magkaroon ng bagong simulain sa isang hakbang, Lord God, at sa isa pong Panginoamang paglilingkod ng makabuluhan. Nawa ang aming mga buhay ay magamit para sa iyong kapurihan at karangalan at hindi sa mga bagay na sisira ng aming katawan at mag-aalis ng aming kaligtasan. Tulungan mo kami na kami po'y maging mabuting Kristiyano ng higit kaysa sa kahapon. At ang buhay namin ay magamit lamang, Lord God, para Lord God sa kapurihan at kaluwalhatian ng iyong dakilang pangalan. Sa aming pasamantalang pagtatapos at paghiwa-hiwalay ay patuloy mo yung ingatan at pagpalain ang buhay ng bawat isa. Thank you, Lord, purihin ka. Sumayo ang papuri, pagkakilala, lahat pagsamba, na tayo ay aming samot na namin. In Jesus' name. Amen. Pagpapakan po natin ng Panginoon, pagpalain tayo ng ating Diyos na buhay.